Magandang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw mga kabayan ay pupunta pala kami ng mga kasama ko doon sa accommodation ng mga Sri Lanka na kasama namin sa trabaho. Bali nag-invite pala sila sa amin na kumain. Kami mga kabayan ay nanggaling lahat kami sa Middle East. Kaming dalawa ng kasama ko ay nanggaling kami sa Riyadh at itong kasama namin na isa ay nanggaling siya sa Bahrain. Kaya minsan ay nahanap-hanap namin yung pagkain na nanggaling sa Middle East, lalo na yung mga roasted chicken mga kabayan at biryani. Kaya nung sinabihan kami ng mga Sri Lanka na pupunta sa kanilang bahay dahil kakain daw at magluto sila, ay hindi na namin tinanggihan dahil dito sa Greenland ay walang ganung mga pagkain dito na pagkain na niluluto gaya sa Saudi Arabia. Alam nyo ba, ang mga Sri Lanka sila ang pinakamarami dito na trabahante pagdating sa construction. Itong pupuntahan namin ay umabot sila dito na sa mahigit 20 sila katao nang galing sila ng Sri Lanka. Yung company nila mga kabayan ay magkaiba sa company namin. Yung company nila ay yun ang main contractor. Kung may project sila ay sa amin naman yung electrical at plumbing. Bali sa kanila naman, sila yung mga nagko-construct gaya ng carpenter, painter, at mason at iba pa. Yung company namin mga kabayan, electrical at plumbing lang ang hawak. Kaya may iba't ibang company kami na konektado. Kung may project sa amin ay binibigay ang plumbing at saka electrical. Bali 4 pala kami dito na Pilipino sa isang bahay, pero yung isa hindi sumama kasi nga malamig daw. Dito naman kasi sa Greenland mahirap talaga lumabas pag malamig at masarap matulog. Maganda dito sa Greenland kapag turista ka kasi nga mai-enjoy mo ang lugar dito. Mahirap dito magtrabaho lalo na pagka sobrang lamig. Pero minsan iniisip namin na mas maganda pa rin dito kaysa ibang lugar dahil wala namang madali sa buhay mga kabayan kundi nandyan talaga yung pagtitiis. Kung napapansin nyo, marami kayong nakikitang boat at saka sasakyan na nakaparking dito sa gilid. Yan yung mga sasakyan ng mga tao kung saan sumakay sila ng boat. Dito naman kasi sa Greenland ay uso dito yung pupunta ka ng ibang lugar at sasakay ka dito sa mga private boat. Siyempre may bayad yan at itutur ka gaya ng pag-fishing, hunting. Ito yung kasiyahan ng mga tao dito at libangan nila sa panahon dito pag hindi pa nag-uumpisa yung winter. Sa ngayon kasi ay September ay season pa ito. Ito yung huling season para sa paghunting at hiking dahil pag may snow na ay madulas na yung mga kalsada at nababalutan na ng mga yelo halos buong lugar. Sa panahon kasi ng winter, medyo limit na lang yung mga activity na magagawa mo. Kadalasan dito, mga activity na ginagawa nila yung mag-slide sa mga ice. Kami naman dito ay kadalasan na sa loob lang kami ng kwarto kasi nga medyo malamig talaga sa panahon ng winter. Ito na pala yung accommodation ng mga Sri Lanka. Bali sa labas mayroon pang mga cruise ship. Iyan yung mga sinasakyan ng mga turista. Nagagala lang dito sa lugar ng Greenland. At ito naman yung mga boat na sinasakyan nila pag nagpupunta sila ng iba't ibang lugar dito sa Greenland. Itong tubig naman dito sa labas ay titigas ito sa panahon ng winter dahil sa sobrang lamig ay mapupuna ito at mababalutan ng mga yelo. Kadalasan ng dagat dito sa Greenland ay tumitigas sa panahon ng winter. Ito yung pagkakataon nila na maglakbay sa iba't ibang lugar ng Greenland gamit ang mga aso. At ito na mga kabayan, nakapasok na kami dito sa accommodation ng mga Sri Lanka. Bali ito pala yung receiving area nila. May 2 TV sila, may mga mesa at upuan kung saan dito nila tinatanggap yung mga bisita nila. Yung kusina nila mga kabayan sa kabila at yung kwarto nila. Habang kami nag-aantay ng pagkain ay binigyan kami dito ng luya na nilalaga nila at nilagyan nila ng tubig na mainit at asukal. Itong mga Sri Lanka mga kabayan, malinis naman ito sila sa pagdating sa pagkain. Hindi kagaya ng ibang lahi. At ito na nga ay sinerve na sa amin dito yung pagkain. Nakakainin namin at kasama na namin sa pagkain itong mga Sri Lanka. Ito pala yung niluto nila, yung pagkain ng manok na inihaw. May tinapay na roti at french fries. Sa Saudi mga kabayan ay sobrang sarap na mga pagkain lalo na pag magustuhan mo ay hahanapin mo na ito pagka nawala ka na sa Saudi. Dito at napapicture na kami ng mga Sri Lanka at tuwang-tuwa sila dito dahil nakipaghalubilo kami sa kanila.
Sobrang swerte nga nila mga kabayan dahil mabilis lang sila makaalis dahil tinutulungan sila ng mga gobyerno nila at hindi mahusisa yung proseso na pag-alis nila. Dito naman ay sobrang dami nila mga kabayan sa iba't ibang company dito sa Greenland. Dito pa naman sa isang company na kasama namin ay nasa 20 na sila mahigit, hindi pa kasama yung ibang company dito sa buong Greenland. Bali ito sila mga kabayan ay every 6 months sila magbabakasyon. Libre yung ticket pamasahe nila at yung process nila ay libre lahat nung pumunta sila dito. At itong time na to ay pauwi na kami mga kabayan. Kung napapansin nyo may tunnel dito sa kabila, yan yung daanan papunta ng city. At ito naman yung mga boat na nakaparada dito. Sa panahon ng winter, itong may mga boat na nakaparada ay titigas ito dito. Pwede kang maglakad-lakad dyan sa sobrang tigas dahil sa malamig na panahon dito. At unti-unting mawawala yung mga boat na yan dahil nga kinukuha niya ng mga may-ari sa panahon ng winter. At ito na nga mga kabayan ay pauwi na kami sa aming bahay at ito yung daanan dito. Halos na daanan dito sa Greenland ay paahon, pababa at paliko. Dahil nga sa sobrang hirap ng daanan dito, kaya napaka-imposible talaga ang magkaroon ng kalsada na konektado sa ibang lugar dito sa Greenland. Kaya dito sa Nuuk mga kabayan, pag may sasakyan ka ay dito mo lang magagamit sa Nuuk. Pagka pumunta ka naman ng ibang lugar ay isasakay mo ito sa mga sasakyang pandagat para matravel mo sa ibang lugar. Mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po. Hanggang sa muli. Paalam.